mga minamahal, naku po, umamin po itong si Moon Tulfo na sinamantala ni Digong itong si Garma. Naku, love and lust po ang nangyari mga minamahal nang dahil sa kanilang in-hit, right term in-hit, ay na-appoint sa mga mahalaga at mga espesyal na posisyon itong si Garma. Kahit paulit-ulit pang sinasabi ni Moon Tulfo na, pre, bakit yan? Ang pangit naman yan. Bakit yan yung pinatulan mo? Diba? Ang sabi naman ni Digong, mas masarap daw, mga minamahal, kapag naka-uniforme. Nako, hindi na din naman pwedeng itago yan or itanggi ni Digong kasi alam naman natin na babaero itong si former President Duterte. Nakahalata naman mga minamahal. Tingnan mo, mayroon siyang pangalawang asawa. Mahilig din siya sa mga green jokes. 'Di ba? So, hindi po malabo na totoo nga itong paratang ni Moon Tulfo na naggagamitan na syota. Mga minamahal, syota po ni former President Duterte itong si Garma. Kasi sa istorya nito mga minamahal, bakit ba na-cite and contempt itong si Garma? Dahil nga po sa pagsisinungaling. Laging tinatanong sa kanya paulit-ulit, close ba kayo ni former President Duterte? Ang sabi niya, hindi daw sila close. Pero appointee siya bilang CIDG, naging happy pa. Tapos ginawa pang PCSO General Manager. Sa loob lamang mga minamahal ng 6 na araw simula nung nag-resign itong si Garma bilang CIDG. 'Di ba? 6 na araw pa lang binigyan agad ng posisyon bilang PCSO General Manager. So sa pagkakaalam ni Moon Tulfo mga minamahal, na-meet niya daw itong si Garma kasama si former President Duterte sa isang restaurant. Ang dami na daw pong na-meet ni Moon Tulfo na jowa ni Digong. Babaero talaga itong si Digong or baka kasama ka Moon Tulfo sa pambababae. Di ba? Yun yung kwento ni Moon Tulfo. So, madami siyang mga na-meet na babae ni Digong. Hindi din naman natin may tatanggihan. Usapang lalaki at beside, kaibigan talaga. Kabaro nga, mga minamahal, diba? Ni Moon Tulfo itong si Digong to the point na inappoint ni Duterte itong si Moon Tulfo bilang special envoy to China. And kung mapapansin nga ninyo, kaya nga hindi na sa akin bago kung tirahin man ni Moon Tulfo itong si PBBM, diba? Kasi hindi naman sila friend ni PBBM. Yung friend niya talaga dyan, si Duterte, pero buti na lang, sinapian na mabuting espiritu, no? Itong si Moon Tulfo at medyo natatauhan sa kanyang mga pinagsasabi noon. At ngayon, para sa katotohanan, kumakanta itong si Moon Tulfo. Ganito kasi, di ba may dalawang person deprived of liberty na nag-testimony na pinatay nila ang 3 Chinese drug lord na utos daw po ng mga malapit dito kay Digong. After nilang matigibong-bom, tumawag si Digong dito kay Gerardo Padilla. Ano yung sabi? Good job, job well done. Pero bakit parang dinuguan? Ngayon, itong si Padilla, inamin na totoo yung sinabi ng mga PDL na yon. So ngayon, ang tinuturo niya, sino ba yung nag-utos? Si Garma. Kasi kung hindi daw po sumunod, itong si Gerardo Padilla sa utos ni Garma, malilintikan yung kanyang pamilya. Parehas pala itong mga mamamatay tao di umano. Kasi mga minamahal, si Garma yung nag-utos na sige, tigi-bum-bum mo yung yung 3 Chinese drug lord na yan. Inutos niya kay Padilla. Ito naman si Padilla, inutos doon sa mga inmates. To the point na nandoon na nga sa kulungan, sinaksak pa at ginawang duguan, diba? So, ang tapang ni Garma. Mga minamahal, tapos doon sa Senate hearing, iiyak-iyak. So, ngayon, pakinggan natin itong sinabi ni Moon Tulfo sa isang interview. Grabe, ang baboy talaga ni Digong, no? Pakinggan natin. Ang nangyari kasi dyan, nakahalata nung araw, palagi akong umuwi sa Davao. Dahil si Digong kapag matagal na kami hindi nakikita, pinatatawagan ako. At gano'n kami ka-dikit ni Digong. Kaya nga. Pinatawagan ako at magdi-dinner. At lahat, marami na kasing pinakikilala sa akin ni Digong na mga girlfriends niya.
Isa na rito yung dating Agriculture Undersecretary na si Berna Puya. Naku po. Ayun, girlfriend din niya yun. Berna Yung Buya. naging tourism secretary, girlfriend niya yon. Ito, nung isang pagkakataon, meron kaming nag-dinner kami. Nag-dinner kami ni Digong. Doon ko nakikilala yung mga girlfriends niya. Naku. Nakita ko, naka-uniforme itong babae. Oo. Tapos iba yung galaw nila. Nako. Ay mga tinginan. Nako. Sabi ko, nung pumunta si yung babae, si Ruina, si Garma. Sabi ko, bay, ang pangit naman yan. Sabi ko, ba't kadami namin kang gandang babae, mga babae na ito, pangit naman. Ba't ano bang nagustuhan mo dito? Sabi niya, masarap kasing, alam mo na, magpayuhin yung naka-uniforme yung babae. Wow. Yun ang sabi niya. Ayun po. Sir Mon. Kaya hindi ako nagtaka nung naging presidente na siya ay kinuha. Pilit na ipinasok si Garma sa PCSO na kahit na yung si Balutan ay isang napakagaling na, yung General Balutan, yung retired General na Marines, si Balutan, napakagaling po na PCSO General Manager yon. Pinasok nila si Garma, inalis nila si Balutan para maipasok si Garma. See? Diba? Love and lust. Kumbaga may sensation nang dahil siya in-hit ay biglang nagka-position. Nako, mga minamahal. Talaga nga namang mautak itong si Garma kahit papaano. Na-achieve niya yung mga posisyon na gusto niya dahil puhunan ng kanyang kipay-labo. Oy, according yan kay kay Montulfo. Kasi sabi ni Montulfo, mag-shota daw sila Alangan naman titigan lang ni Digong yung si Garma. Imposible naman na hindi sila nagtsuksaka, nagtsukabelbels. Diba? Sabi nga ni Digong, masarap daw bayuhin kapag naka-uniforme. Ano ibig sabihin nun? Nagtsutsuksakan niyang mga yan. See? Nakakadiri, mga minamahal. Tapos itatanggi pa ni Garma na hindi sila close, hindi sila magkakilala ni former President Duterte. Nakuhuli ka na. Huli ka na, Garma. Umamin ka na. Paiyak-iyak ka pa na 3 beses na nagbalak na mag-suicide yung anak mo para kaawaan ka. Ganyan-ganyan. Naku naman, wag mo kaming dinadaan sa drama. Tapos na yung drama era ninyo. Kahit nga din itong si Digong, mayroong ding drama nung nakarang araw, di ba? Yung picture na parang nakumatos na. Di ba, mga minamahal, tapos na tayo sa drama era nyo na yan. Pagbabayaran ninyo ang mga ginawa nyong kasalanan. Aminin mo na lang kasi na involved ka. Hindi ang dami mo pang satsat, ang dami mo pang mga palusot, ang dami mo pang sinasabi, ang dami mo pang mga pagtatanggol, defensive yarn. Diba? Hindi naman namin kailangan yung pagiging defensive mo. Ang kailangan namin dito, katotohanan. See? Nasaan yung tapang mo? Garma, ilabas mo, tapang mo noon, 'di ba? Sabi mo kay kay Gerardo Padilla, kapag hindi ka sumunod, makakatikim ka. Ayan po yung pagsisiwalat ni Montulfo, mga minamahal, sa kanyang tabloid. Pag hindi ka sumunod, makakatikim ka. Ngayon, mga minamahal, takot si Gerardo Padilla nga na aminin na may relasyon nga itong si Duterte tapos itong si Garma. Ang umamin si Montulfo kasi alam ni Montulfo yung history ng dalawang yan. Nakakaloka. Ang baboy, kadiri. Di ba? See? Paano na to? Di ba? Pinagsamantalahan ka, okay lang sa'yo. Kumbaga yung pagkababae mo, eme-eme lang. Diyos ko po. Sabi pa nga niyan, mas madaling ma-attract yung cheap kaysa dito sa mga high quality. Di ba? Pag cheap na babae, kahit sino-sino na lang. Pag high class na babae, matagal makuha yan. Diba? Sabi ko sa inyo anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.